nakatitiyak akong may nagpatahimik sa kanya upang hindi lumabas sa katotohanan. Marahil ay winakasan niyang kanyang buhay upang makaiwas sa kaparusahang naghihintay sa kanya. Kahit wala na siya, ay patuloy pa rin nating aalamin kung sino ang nag-utos sa kanya para dukutin si Harame. Batid kong itinatangi mo ang aming Hara, Miniape. Huwag ka nang magkaila sapagkat hindi ko ito pagsasabi. Hindi ko naisirain ang dangal ng Hara, maging ng kanyang asawa. Hindi ako makakapayag nung may mabuhay si Tera at lalong hindi ako makakapayag nung muli silang mabuo. Nasa kanila na ang ugat ng kapangyarihan mo, Gargan. Konting panahon na lang ay makakalabas na ako dito. Yun ay kung meron pa silang natitirang lakas upang kalabanin ako sapagkat pulos ang kanilang kapangyarihan sa mga yung hatid ko. Tanak Rashna! Mas mahirap itong pigilin at lalo pa itong lumalakas. Kailangan natin pagsamahin ang ating mga kapangyarihan. Hindi paninilikha kahit na sino na makadadaig sa akin. Lahat sila pahihinang nilalang. Nagbalik na ang tampalasang Kera. Akala ko'y tuluyan mo na akong tinakasan, Mitena. At bakit ko iyon gagawin sa aking kakampi? Ilang siglo na rin akong nabuhay, Mitena. Kaya't hindi ako mapapaikot ng basta salita lamang. Sa iyong kilos at sa iyong layunin. Diyan mapapatunayan ang iyong totoong katapatan. Pero sa ngayon, tatanggapin ko ang iyong pagkampi. Tal, mayroong bagong iniuutos ang bathalang Gargan. Ano ang nais niyang ipagawa? Isang misyon. Na magpapatunay kung totoong pumapanig ka sa amin. Asno mo, Narber! Maligayang pagbabalik sa Encantadia. Hindi ako nakatitiyak kung nararapat na nga ba tayo maging maligaya lalo't nasa loob pa ng brilyante si Tera. Dapat pa rin, sapagkat naririto tayo upang iligtas si Tera. Tayo na't ibalik ang Ibterin Tera sa kanyang katawan.
Kumusta na kaya ang naging Tera? Kumapit ka lamang, Tera. At nandito na kami. Opo, Lolo Master. Nababawasan na rin po ang pangihinang ko, lalo na sa Encantadia na po kayo. Hindi niyo po sinabi sa akin noon. Lolo ko po pala talaga kayo. Pangako po. Kapag po ako nakalabas dito, yayakapin ko po kayo ng mahigpit. Abisala mga albe. Mabutit, magbalik na kayo. Lira, Albe, Kamusta, Flamara? lumayo ka sa akin! Samara, bakit bigla na naman ang pag-init ng iyong ulo? Oo nga. Hindi ka ba nagagalak na makita akong muli? Hindi. Sapagkat hindi ikaw ang aking Albe. Ikaw nga ay aking apo, Flamara. Gaya ko. Talas ang iyong pandama. Bakit tila hindi ka masayang makita ako muli? Kung akala ko'y matagal ka nang naglaho, Mitena. Ngunit wala ka pa rin palang ipinagbabago. Kapangyarihan pa rin ang iyong nais. Resta! Nunong Imaw, patuloy pa rin naagnas ang aking kapatid. Mahabaging bataluban! akala ko ba ginamita mo na siya ng mahika? Kami ba'y nililinlang mo lamang? Ang aking kapangyarihan ay kaya lamang pabagalin ang pagkaagnas ng kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang pigilan ito ng tuluyan. Agape, Avi. Kailangan na talagang magbalik ang Trinitera sa kanya katawan bago pa mahuli ang lahat. Ano nangyayari?
ba talaga? Akala ko pa main character ka na, mabait na. Tapos bumabalik ka sa pagkakontrabida mo ngayon? Pumili ka na ng isa. Ano? Agnes! Krishna! Pashnea. Adams. Kakayanin mo pa ba? Avisala Esmer sa iyong pag-alala, Dea. Parinig ko lamang iyong salita ay lumalakas na ako. Tayo na. Kahit wala pa ang iyong Ifritera, sana naririnig mo pa rin ako. Kumapit ka. Subalit batid ko, nagagawin ng lahat ng ating mga kapwa sangre upang mabalik ang iyong Ifritera. Avisala mga sangre! Nakuha niyo na yung itim na brilyante? Mahabagin Cassiopeia! Ito palang sinasabing itim na brilyante. Agape-ave, ngunit ako'y namamangha at kinikilabutan din sa kapangyarihang taglay nito. Oo nga. Ano't kayo umatras?
sapagkat may masamang epekto ito sa aming tagahawak ng mga brilyante. Tera, kung kami ay iyong naririnig, nakikiusap kami. Bumalik ka na sa iyong katawan. Naririnig ko kayo, Adamus. Pero paano ako makakabalik? Paano ako makakabalik? Paano ako makakabalik? Hindi kaya wala lang sa mood yung brilyante? Sipan nyo kaya? Lambingin ng onti? Tira, hindi ka nakakatulog. Try nyo lang. Ano pa nga bang maaari nating gawin upang maibalik ang Eve Trinitera sa kanyang katawan? Maaari ba natin itong basahin sa balintataw nung imaw? Poltre Flamara, ngunit matagal nang ninakaw ang aking balintataw. Mabaging Cassiopeia. Ang Akashic. Ang Akashic, Nunong Imaw. Maaaring magbukas na ito at masagot na ang ating mga katanungan. Siyang tunay. Mahusay, Sangre Adamus. Adamus, maaari mo munang iwan ang itim na brilyante sa kamera upang hindi ka manghina. At hindi rin ito makuha at makapangminsala. Ako nang bahala, Apo. Ang iyong brilyante, aking Albe. Aming mga brilyante. Ilabas ang Akashic upang malaman namin ang kasagutan sa aming katanungan. Ngayon buksan ang aklat. Bakit tila ayaw bumukas ito? Samara. Nunong Imaw,
Baka naman maaari mo nang bawiin ang iyong enkantasyon. Hindi na maaaring bawiin ang engkantasyong nasambit na. Ang tanging paraan lamang upang magbukas ang Akashic ay ang masunod ang nasabing kondisyon. Ngunit matagal na kami nagkasundo at nagkabuklod nung imaw. Maaaring nagkasundo na nga tayong apat. Ngunit tila hindi pa rin tayo buo. Sapagkat pinaslang na si Terra. At ang kanyang Eve Tree ay nakakulong pa rin. Marahil ito ang dahilan ng hindi pagbukas ng aklat. Mahal na Hara. Avisala, Darwin. Nagbago na ba ang iyong isip at tatanggapin mo ng aking pabuya? Hindi, mahal na Hara. Ako lamang ay nag-aalala sa iyong kaligtasan. Lalo't kamamatay lamang ng nilalang na nagtangka sa iyong buhay. Avisala sa iyong pag-aalala. Ngunit kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Yun lamang ba? Nagbago na ang aking isip. Nais ko nang tumanggap ng pabuya. Ngunit hindi ginto. O pilak ang nais ko. Sabihin mo sa akin kung anong iyong gusto, Miniave. Nais ko sanang bigyan mo ko ng pagkakataon na maging iyong tagabantay. Isang kawal na laging nasa iyong tabi upang maging ligtas ka sa sino man ang magtangka sa iyo. Ikinagagalak ko ang iyong alok. Ngunit hindi ko na kailangan ng karagdagang kawal. Avisala, Eshma. Hindi ko masisisi si Gaia kung lagi niyang pinagmamasan ng kanyang apwe. Batid mo kung gaano kasakit at kahirap ang wala ng mahal sa buhay. Alam ko na. May naisip ako, Likas. Kaya, alam mo, may naisip lang ako. Bakit hindi mo subukang... Kasi mga Eve Tree naman tayo, di ba? Di ba? Subukan mo kayang iposes yan si Terra. Iposes? Oo, iposes. Saniban. Ba't hindi mo saniban yung katawan ng kapatid mo? Hindi ba't gusto mo din naman muling mabuhay? Wala pa naman ang Eve Tree ni Terra. Ba't hindi mo hiramin muna yung katawan niya? Napanood ko dati yun eh. Dati. Maganda yung show na yun. Maganda pa yung mga bida. Nag-rating kaya yun. Pinasok nung multo yung katawan ng kapatid niya. Yung Eve Tree. Basta, ang point ko, gusto mo din naman, di ba? Subukan mo na lang muna. Habang wala pa. Hiram lang naman eh. Diba, Mira? Tunay na nga na
Nais ko mabuhay muli. Ngunit, sa sarili kong katawan, hindi ko nais lapastanganin si Tera. Sinasabi ko naman sa'yo, Daron, walang mapapala ang pagtangi mo riyan sa mahal na Hara. Maaari bang lubayan mo na ako sa pagpapaalala sa mga ganyan, Jedro? Lalo't ang tunay na dahilan kaya ibig ko siyang bantayan ay upang mapangalagaan lamang siya. Wala nang iba pa. Tila pinapalad ka. Pagkataya ng dama ng Hara. At bakit pahara-hara na naman rito ang mga Miniave? Abisala, Dama. Nasaan ang Hara? At bakit mo siya hinahanap? Ibig mo pa rin bang ipilit ang iyong sarili upang maging bantay at mata niya? Inaalala ko lamang ang kanyang kaligtasan. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag, Miniave. Hindi naman lahat ng pagbabantay ay kailangan pang ipagpaalam. At hindi rin lahat ng pag-aalala ay kailangan pang ipagtanggol. Tama ka, Dama. Kaya kahit hindi niya ibig, babantayan ko pa rin siya. Maiwan ko na muna kayo. Nakakatuwa ang katapatan ng iyong kaibigan para sa aking Hara. Ngunit nakakaawa rin. At bakit siya nakakaawa? Sapagkat ipinaglalaban niya ang isang digmaan na alam niyang wala siyang karapatang ipanalo. Ngunit hindi niya ito masukuan. Pareho lang sila ng aking Hara. Kapwa sila pinagkaitan ng pagkakataong magmahal. Anong sinabi mo? Paano na tayo ngayon magkakaroon ng kasagutan sa ating suliranin kay Tera? Tila kakaiba ang iyong katahimikan, Nunong Imaw. Siyang tunay. Tila mayroon kang nililihim. Ay, meron akong naisip na paraan. Ngunit ito'y lubhang mapanganib. At anong paraan ito, Nunong Imaw? Ngayong isa ng Ivtre si Tera, maaari kayong sumangguni sa isang pantas na merong karunungan at talas ng pag-iisip tungkol sa mga Ivtre. Maaring batid niya ang sagot sa ating mga katanungan. Ngunit saan namin nahanapin ang pantas na ito, Nunong Imaw? Sa Balaak. Doon nananahan ang kanyang Ivtre. Ngunit mapanganib na magpunta kayo roon. Handa naming harapin ang anumang panganib, Nunong Imaw, para kay Tera. Siyang tunay. Ngunit saan namin siya makikita at mahanap sa Balaak? Ang Balaak ay hindi lamang tahanan ng mga ligaw at makasalanang mga Ivtre. Ito rin ay binubuo ng mga burol at mga islang pinamumugaran ng mga gulmorok. Kung ang Devas ay merong Gaade na tahanan ng mga sinaunang Kambaldiwa, ang Balaak naman ay merong Salveo, isang isla sa dulong lawa kung saan naninirahan ng Ivtre ng nakamamanghang pantas. At doon namin kailangan magtungo. Alam mo, Pau Pau, buhay na buhay pa rin sa aking alaala yung unang pagkakakilala ko sa'yo. At kung paano mo ako niligtas. Watagisin! Watagisin!
Buhay pa siya! Tulungan natin siya. Itakas natin siya. Alam mo, buti na lang nasa akin yung brilyante ng diwa noon. Pero, alam mo, Ate Amihan, nagpapasalamat talaga ako at nakilala kita. Alam mo ba, walang naniniwala sa akin dito sa mundo ng mga tao. Buti na lang nakilala ko kayong mga sangre. Paumanhin, Pau, ngunit wala akong dalang paneya para sa'yo. Pero ako din, higit na nagpapasalamat sa'yo. Oh! Ito ang wangis mo. Nung ikaw ang pinili ng sagisag ng brilyante ng diwa, hindi ba? Alam mo, nami-wish ko na mag-workout ng ganyan. Pero okay na rin. Mas cute naman akong ganito. Alam mo yung isa pang nami-miss ko? Yung paghanga ko kay Sangre Lira. Lira! Lira? Lira? Lira! Hindi ba't ikaw na rin nagsabi na hindi na bata si Pau Pau? Amihan, panahon na upang tayo lumisan. Ligtas na nakauwi ang ibang mga dama, mahal na Hara. Ang iyong mga sugat? Magaling na kami, mahal na Hara. Mahal na Hara. Avisala, ano ang iyong nabatid base sa iyong sinuri? Tama ang iyong hinala. Si Osram ay nawala ng buhay nang dahil sa lason. Paano? Paano siya nilason? Karagdagang kabayaran. Tiyakin mo lang na hindi mo ipapaalam kanino man ang pagpaslang mo kay Osram. Porbo! Porbo, kagalang-galang na konseyo, mahal na punong konseyo. Mahusay, Kawal. Punong tabon. Napakahusay. Ngayon, ibalik mo na ang mahiwagang abo na ipinahiram ko sa'yo. Abisala Eshmarita, sa kauna-unang pagkakataon ay nabigyan ako ng kapangyarihan kahit ngayon lang. Nagagalak ako para sa'yo. Ngunit, paalam! Pinong tabon. Bakit mo siya pinaslang? Upang manahimik na siya magpakailanman. Saan natin lalagay ang kanyang bangkay? Huwag kang mag-alala. Wala nang ibang makakakita pa sa kanya. Muli, Abisala Eshma po sa pagpapatuloy sa atin. Nako, mag-iingat kayo ha. Sana magtagumpay kayo. At sana muli niyong mabuhay si Tera. Mamimiss ko kayo.
Pau, mamimiss ka rin namin. Ano na ako? Hanggang sa muli, Pau. At kung sakaling magkaroon ng kahit anong suliranin dito, batid mong maaasahan mo kami. Inakasan lamang ninyo ang pakikipaglaban sa mga paslit na sangre! Poltre Bathalang Gargan, ipinapangako ko sa susunod naming pagharap, hindi na sila makakatikim pa ng tagumpay. Tiyakin mo, Hammer, sapagkat hawak na ngayon ng mga lapastangan ang aking itim na brilyante upang ibalik ang Il Trinitera sa kanyang katawan. Kaya't huwag ninyong hahayaan na muling mabuhay si Terra! Masusunod ka, mahalan. Lolo Imaw! Kamusta cellphone ko? Nacha-charge mo naman? Ang Akashik. Ngunit bakit ito ay nakapinit pa rin? At bakit kayo lamang? Nasaan sila Flamara, Adamos at Thea? Sila'y pumaroon sa Salveia. Diba, yun yung far away isla dun sa Balaak? Diba, Beshi? Naalala ko yung mga gulmurok, pinagchichikahan yun nung nagbabantay tayo eh. At ano naman ang kanilang ginagawa sa mapanganib na lugar na iyon? Naroon sila upang humanap ng kasagutan ukol kay Terra. Tayo'y magpasalamat din sa mahabaging Batalumang Cassiopeia na siya nga garang nagbasbas at nagpadala ng Pasnea upang sila'y makarating sa Balaak. Ito palang tinatawag nilang Balaak. Nakatitiyak akong maraming halang na Iftre ang naririto, kaya't iba yung pag-iingat ang ating kailangan. Adamos. Thea. Esta secto! Hanggang dito ba naman sa Balaak ay mahihina ang Pasneyang ito? Salamat, Adamos. Ang akala ko'y hindi na natin sila madadaig. Ngunit ating sandata lang pala ang kanilang katapat. Kung gayo hindi na dapat tayo magsayang ng panahon.
Alam mo, naluloka lang ako, Mira. Ba't di nila tayo in-invite dun sa Balaak? Alam na alam natin yung lugar na yun. Pwede tayo magpaka-tour guide dun sa kanila. Tour guide? Di ba yun yung isang nilalang na gumagabay habang naglalakbay? Tama! Galing mo dun, Gaya. Ernest, marami ka ding natutunan dun sa mundo ng mga tao, no? Abisala mga sangre at nunong imaw, ngunit ipinatatawag ni Mas na Abog, sinamantok-tukman at inuog sa ilagang entrada. Sige na, mantok-tukman, Inuo, humayo na kayo. Hagort, ikaw na naman. Tama na kayo. Bigyan niyo naman ng respeto at dangal tong burol ni Terra. Ngunit hindi dangal ang pakay namin. Kung hindi ang mismong katawan ni Terra. Kailangan na natin magtungo ng Salveo upang makausap natin ang ating hinahanap bago pa dumating ang ibang mga kalaban. Deya, gawin mo na ang itinuro ni Nunong Imaw. Ngayon, panghiling. Kami ang mga sangre ng Encantadia. Humihiling sa mga bathal at bataluman. Buksan ang daan patungong Salveo. Ito lang ba ang makakalaban ko? Lang? Nilalang mo kami? Tignan mo, mauulat ka talaga. Olas. Mauulat. Kunin mo na ang katawan ni Terra at tatapusin ko muna ang dalawang ito. Hindi sila ang pakay natin. Si Terra. Huwag ninyong papakilaman ang aking anak! At ikaw naman ang aking isusunod!
Hindi natin sila kaya. Kailangan na nating umalis. Hindi man namin napagtagumpayang makuha sa Terra, may mawawala pa rin sa inyo. Ashley! Pasnaya! Sunod-sunod na kamalasan! Wala nang balintataw! Wala pang aklat na karunungan! Carry lang yun, Lolo Imaw. Hindi naman nila mabubuksan yun eh. Nakalock nga, di ba, without key. Siyang tunay. Salamat at naririto na kayo. Ada, mabutit ikay nagbalik. Masaya ko makita kang muli. Gayon din ako, anak. Ngunit, nasaan ang iyong kapatid? At ang iba pang mga sangre? Sila ay naglakbay sa Balaak upang hanapin ang kasagutan sa kalagayan ni Sangre Terra. Mananatili ang liwanag ng sagisag sa ating pagbalik sa Balaak. Ngunit papaano natin mahahanap ang pantas na Makakapagbigay ng kasagutan. Esta secto. Ikaw ang pantas ng Balaak? Hindi ba't ikaw si Haring... Si Haring Memen? Maligayang pagdating dito sa Salveyo. Mga bagong sangre. Tawad bathalang Gargan. Subalit higit ang kanilang lakas, kaya't hindi kami nagtagumpay na makuha si Terra. Mga walang silbi! Isang napakapayak na misyon hindi nyo pa nagawa. Natay na ang pagkakataon, ngunit binigo ninyo ako. Ginawa namin ang lahat, bathalang Gargan. Subalit maging ang inyong tungkod ay hindi naging sapat. O baka naman hindi alam gamitin ni Mitena ng tama ang sandata laban sa dati niyang kaibigan. Manahimik ka. Kung ayaw mong sa'yo ko patunayan ang tamang paggamit nito. Makaya mo kaya? Kung gusto mong ilabas ang iyong tapang, bitiwan mo ang iyong tungkod at kalabanin ako. Gagawin kitang Ivtre. Manahimik kayo! Para kayong mga paslit! Pangayan ng pangayan! O baka nais ninyong ikulong ko kayo pareho sa Balaak? Nandirito ka sa Balaak. Marami akong nagawang kasalanan noong ako'y nabubuhay pa. Maraming naging pagkakamali. Kaya't batid ko rin naman talaga na ako'y hindi karapat-dapat na mapunta sa Devas. Kaya't nung ako'y mapadpad dito sa Balaak, naisip ko na marami pa akong kinakailangang baguhin. Ngunit, hindi na yun maaari. Kaya ang ginawa ko, iginugol ko ang aking panahon sa pag-aaral, sa pagliliti sa mga Ivtre, sa kaganapan nila dito sa lugar ng Balaak. Sa koneksyon ng mundong ito,
at sa mundo ng mga nabubuhay pa. Kung ganon, tama si Nunong Imaw. Maaring ikaw ang makapagbigay ng kasagutan sa aming mga tanong. Papaano namin? Batid ko naman kung bakit kayo nandito. Dahil ang nais ninyong malaman ay kung paano may babalik ang ibtre ng anak ni Danaya na si Terra. Habang ang katawan niya ay nahihintay. Siyang tunay. Kaya't maaari bang ibigay mo sa amin ang kasagutan? Maaari. At papaanong yan lamang ang iyong kasagutan? Kami ba iyong sinusubok? Susubukan pa lang. Pagkat kinakailangan kong malaman kung kayo nga ay karapat-dapat. Nawa ay magtagumpay ang mga sangre sa paghahanap ng kasagutan, anak. Brilyante ng lupa. Patalumang Kasyopeya. Hinihiling ko nabigyan niyo ako ng higit na kalakasan at kapangyarihan upang mapagaling ang aking anak na si Terra. Dama ko ang iyong kalungkutan, Sangre Danaya. Ngunit patid mong nagagawa lamang nating pagalingin ang nabubuhay. Buhay ang aking anak. Nakahiwalay na ang kanyang iftre sa kanyang katawan. Hindi man kamatayan ang maitatawag sa pangyayaring ito kay Terra. Ngunit iisa lang ang kahulugan nito. Tulungan mo na lamang akong pagalingin ang aking anak, Harahet. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan maging handa tayo. Dahil anumang panahon ay maaaring bumalik ang mga warkang yun. Kamahalan, hindi kami atras ni Mantok. Laban hanggang kamatayan. Hindi lamang para kay Terra ang labang ito. Para rin sa Encantadia. Tama. Kahit mga ibtre lang kami. Fight hanggang dulo. Isang malaking karangalan ang lumaban para sa Encantadia. Ngunit mas malaking karangalan ang makasama kayo sa unang laban. Dahil sa ipinamalas ng katapangan. Siyang tunay. Kaya't bukod sa paghanga, pagpapasalamat ang aking inaalay sa inyo. Maging sa'yo, Agnem. Isang karangalan ang lumaban at tumulong sa inyong panig. Kung ang ipapamalas ng kabuuan ng Encantadia ay pagmamahal at pakikitungo sa kabila ng mga dalamhati tunos, kahit anong panganib at kalaban ng ating makakaharap, ang pagbubuklod ng lahat
ang magdadala sa atin ng tagumpay. Kung gayon ibigay mo sa amin ang iyong pagsubok at amin itong haharapin. Mahusay. Ano ito? Shmea! Sa inyong paglabas dito sa aking pagsubok, ay makakamitin niyo ang sagot na inyong hinahanap. Ngunit kung hindi, ay kinagagala ko na makasama kayong tatlo dito sa Salveyo ng panghabang panahon. Mahala, Rama. Mahalara. Mashna, nahanap na ba ninyo ang kawal na nagbantay nung napaslang si Osram? Hindi pa, mahal na Rama. Kaya't nag-aalala na din ako. Kahit kailan, hindi pa lumilisan ang ating mga kawal na hindi nagpapaalam sa mga Mashna. Tila na marami na ang pangyayari dito sa Sapiro na kaduda-duda. Kaya lalong lumalakas lang ang aking nararamdaman na ang kalaban ay nasa paligid lamang. Hara Armeya, dahil dyan magdaragdag ako ng mga kawal na magbabantay sa iyo. Hindi. Ayoko nang mabuhay ng natatakot, Rama. At mas lalong hindi ko nais na nakikita niyang ako ay natatakot. Siya ang dapat na matakot. Dahil malapit ko na malaman kung sino ang punot-dulo ng lahat ng ito. Mahal na Hara, hindi ko maiwasang itanong, ngunit ang iyong itinutukoy ba ay ang aking Ashti? Ayokong mambintang ng walang katibayan, Rama. Kaya yan ang aking aalamin. Umalis na ang punong konseyo sa kanyang silid, Mahal na Hara. Ngunit, paano tayo makakapasok kung ipininid niya ang kanyang silid? Kumapit ka sa akin. Madali. Ngayon, malaya na tayo makakapaghanap. Ano bang nais nating mahanap dito, Mahal na Hara? Hindi ko rin natitiyak, Rakisha. Basta halukayin mo na lang ang lahat ng pwede mong halukayin dito. Naniniwala ako na ang bawat salarin ay nagtitira ng isang bakas. Kailangan lamang natin ito mahanap.
Dito na ang ating mga ginagawa! Kung hindi mo kami nais tulungan, ay palayain mo na lamang kami upang makahanap kami ng ibang paraan! Tunay kang ang anak ng Hatoria. Dahil nagliliyab ang iyong tapang. Ngunit sa mga oras na ito ng pinagdadaanan yung pagsubok, ay hindi kinakailangan ng pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Dahil hindi sa lahat ng panahon, kapangyarihan ang paraan at kasagutan. Ngayon pa talaga tayo binigyan ng matalinhagang pagsubok. Nalilibig tayo dito. Ay! Pinunong Tabon, ano ba itong pinadala mo sa akin? Ito ba ipangasi? O makapangyarihang katas ng mga dahon? Batid sa'yo na marami akong alam ay pinagbabawal na sa lamang ka. Kaya bigay mo na sa akin ang bagay na maaari kong gamitin sa panahon na kakailanganin ko tumakas. Ngayon makinig ka. Lumayo ka na. At wag na wag babalik sa Sapiro. Ngunit pinuno. Baunin mo to sa iyong paglisan. Basta, magpakalayo-layo ka na sa lalong madaling panahon. Ngunit pinuno, paano ka? Huwag kang mag-alala sa akin. Lumayo ka na. Lumayo ka na, dali! Pulong Konseho! Ipinapatawag ka ng ating hara. Marami pa akong dapat harapin bilang punong konseho. Pupuntahan ko na lamang siya pagkatapos ng aking gawain. Ano? Nilalapastangan niyo ko? Bitiwan niyo ko! Paumanhin Pulong Konseho. Ngunit maigpit na pinag-uutos ng ating hara na kailangang iharap ka sa kanya ngayon din. Kaya tayo na. Sabi bitiwan niyo ko, ha? Bitiwan niyo ko! Ano ba? Kapag ako'y nakalabas dito, ay wanda ka sa akin! Hindi pwede ito ang ating maging kamatayan! Adamus, tulungan mo kami! Adamus! Sa mga oras na ito ng pinagdadaanan yung pagsubok, ay hindi kinakailangan ng pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Dahil hindi sa lahat ng panahon, kapangyarihan ang paraan at kasagutan. Hindi pagmamataas. Hindi sa taas. Hindi pagpapakumbaba. Sa baba! Sa ibaba! Hindi ka pangyarihan ng paraan. Mahusay, mga dakilang sangre. Talagang napatunayan nyo na kayo nga ay karapat-dapat sapagkat hindi naging madali ang pinagdaanan yung pagsubok. Hindi rin madali ang mag-isip, magtiwala sa sarili, sa inyong mga kasamahan, lalo na't sa bingit ng kamatayan. Kaya't ako'y nagagalak na ito'y inyong napagtagumpayan.
Dahil ang sagot sa inyong mga katanungan ay mangangailangan umuli ng pagtitiwala sa sarili, sa inyong kapwa. Hindi lang para sa nais nyo na maibalik si Terra, kundi para sa kanya na rin, nabihag ng itim na brilyante. Nagtagumpay tayo sa kanyang pagsubok. Ngayon sabihin mo sa amin, papaano namin may babalik ang Eve Trinitera sa kanyang katawan? Matapos ninyong usalin sa katawan niyan ni Terra, ang susunod niyong hakbang ay itutusok naman ng itim na brilyante sa kanyang puso. At siya ay mabubuhay? Kung ito rin ang ibig ng bihag na Ibtre na si Terra. May kapangyarihan ng dasal, ngunit na kay Terra pa rin nakasalalay ang susunod niyang hakbang. Avisala Eshma. Avisala Eshma. Avisala Eshma. Ang inyong nais ay namumukod tangi. Ngunit isang paalala lamang. Sa oras na magtagumpay ang Ibtre na makabalik sa kanyang katawan, hindi na ito maaaring mamatay muli. Sapagkat walang mahika sa kabuuan ng Encantadia na makakapagpabalik sa kanya. Walang galang inyong mga kawal! Isang kalabisan ang ako'y sa pilitang isama rito. Isang kalapastanganan sa pinuno ng konseho! Ikaw ang mas higit na lapastangan! Anong pinagsasabi mo? Uulitin mo lang ba ang paratang mo sa akin? Mahal na Hara? Rama Soltarius, huwag mo sanang hayaang itong panlalapastangan sa akin. Itiwan niyo ako! Pinunong Tabon, ikaw ay lilitisin para sa inyong mga nagawang kasalanan. Anong kasalanan? Ang iyong masamang balak na ako'y ipapaslak. Ang iyong pakikipagsabwatan sa napaslang na tagalagas. At ang iyong pagpapakitil sa kanya upang maitago ang katotohanan. Itinatanggi ko ang iyong mga paratang. Batid ko na kaya mo ginagawa itong mga lahat ng palabas na ito upang ako ay mapatalsik sa pagiging punong konseho. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na kami ng Hara ay maraming hindi pagkakasunduan. Kaya bilang parusan niya, ito ang ginagawa niya sa akin. Pinaparatangan ako ng kasinungalingan. Ang siraan ako! Hindi ito makatarungan!
Ibig ko muna magpasalamat sa inyo. Adamus, Flamara, Dea, sa inyong kagitingan, sapagkat pinatunayan ninyo sa amin na tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal ninyo para sa aking anak. Avisala Eshma. Simulan na natin. Kapangyarihang nananalaytay sa itim na brilyante. Mula sa basbas ng pantas ng balaak. Ikaw ay inuutosang palayain ng Iftre na iyong bihag. At hayaan siyang bumalik sa kanyang katawan. Mula sa mga salita at mahiwagang pluma ng pantas ng balaak. Buksan ang iyong haligi upang makalabas ang sangre. Ngayon, para sa huling hakbang. Paulit-ulit na kasinungalingan ang binibigkas mo laban sa akin. Ni katiting na patunay wala kayo mapakita. Kaya palayain niyo na ako. Kung nais mo makita ang aking katibayan laban sa'yo. Heto. Rakisha! Nakita ito sa kanyang silid. Itinago niya ang balintataw ni Nunong Imaw. Ang makapangyarihan na tungkod na magpapakita sa lahat ng nakaraan sa buong Encantadia. Balintataw!
Ipakita mo sa amin lahat ng kataksilan ni Pulong Tabon laban sa akin! Kaya nga mas madali nang kalusin ang tunay na sumpa sa loob ng kaharian nang hindi na tayo pagbibintangan. Sa ganon, si Soldarius na lamang ang bukod tanging makahari. Sapagkat sa aming dugo na lamang, wagas dumadaloy ang tunay na dugo ng sapiro. At paano mo na isisagawa ang lahat ng ito? Wala na tayong dapat ipag-alala. Mangyayari na ang pagpaslang kay Armea. Habang abala dito ang Rama, wala siyang kamalay-malay na ito ng huling gabi ni Armea. Upang maitago niya ang kanyang mga kasalanan, ay inutos niyang nakawin ang baling tataw. Narito na. Ang may wagang baling tataw ni Imaw. Ngayon, hindi na mababalikan ni Armea ang nakaraan. Kapag mapaslang mo si Armea, mangyayari ang lahat ng ating nais. Sa aking susunod na pagsalakay, titiyakin ko, hindi na muling hihinga si Armea. Sapat na ba ang mga patunay na ito? Taksil! Ano nangyayari, Ada? Lola Javier. Apo ko. Masayang-masaya naman ako. Nagkita tayo muli. Alam mo ba, na miss ka na namin ng nanay mo na mo. Uuwi na tayo. Halika na. Bakit tila hindi pa siya nagigising? Nakatitiyak ba kayong ito lamang ang ating dapat gawin? Sinambit din sa amin. Kay Tera pa rin ang huling hakbang upang siya ay mabuhay muli. Anak. Anak, hinihintay ka namin. Bumalik ka na. Anak, hinihintay ka namin. Anak.
bang sinasabi si Memel? Yun lamang ang aming alam, Ate. Ano na kaya mangyayari sa Iftre ni Terra? Kung may mga pagsubok pa siyang kinaharap sa loob mismo ng brilyante, naway mapagtagumpayan niya sana ito. Kumising ka na, Terra. Kumising ka na, aking ape. Anak, bumalik ka na sa amin. Anak! Tapos na ang mission mo sa Encantadia. Pwede ka na magpahinga. Magsasama-sama na tayo ulit. Yung nanay mo, ano mo. Sally, wala nang kwintas, wala pang yakap. Huling pa birthday na nga eh. Tera, kung naririnig mo kami, dinggin mo ang hiling ng iyong ina at kapatid. Maging ng iyong mga Ashti at Albe. Tera, hindi mo kailangan tumulad sa akin. Na maaga nawala si Encantadia dahil sa sakripisyo. Hindi tulad ko may pagkakataon kang magbalik. Kaya bumalik ka. Ramdam ko ang bigat ng iyong bugna, ng iyong misyon. Ngunit bumalik ka, hindi bilang tagapagligtas. Anak, bumalik ka na bilang aking anak. Kaibigan, kakampi. Anak, kailangan kita. Kailangan ka naming lahat. Hinihintay ka na namin, anak, hindi dahil sa misyon mo bilang sangre. Kundi dahil mahal ka namin. Anak! Ngayong nakita na ng lahat ang iyong kalapastanganan, humanda ka sa iyong kaparusahan. Hindi ko nais maniwala. Ngunit kailanman ay hindi magsisinungaling ang balintataw. Bakit mo to nagawa, Ashti? Kailangan ni Armea ng isang asawa na magiging Rama. At ikaw ang napipisil ko para sa kanya. Avisala Eshma sa pagpapaunlak, mahal na Hara. Nakahanap na kami't nakapili ng karapat-dapat mong kabiyak. Si Soldarius. Isang pagpapatiwakal ang gusto mong gawin ko, Ashti. Bakit hindi mo lang isipin na ikaw ang mas higit na makikinabang dito? Kaya gawin mo ang makakabuti para sa ating angkan at sa ating kaharian. Kaya ka pala nagmamadali at nagpupumilit na mailuklok ako bilang Rama ng Sapiro. Kaya pala nangingit-ngit ka sa tuwing sinusunod ko ang utos at pasya ng Hara. Dahil ang nais mo ay ikaw ang masunod.
At ginamit niyo lang ako upang maisagawa ang balak niyong agawin ang trono ng Ara! Ginawa ko lamang ang lahat. Alang-alang sa iyo, Sultanos. Sapagkat ika'y aking hadiah. At ikaw ang higit na karapat-dapat sa trono. Sapagkat ikaw ang may purong dugong sa peryan. At lumabas lang ang katotohanan na kinamumuhian mo ang aming lahi ng mga diwata o ang mga hindi purong sapiryan. Oo! Na kayo't mga diwata! Mga sangre! Ngunit hindi niyo mababagong pagtingin ko sa mga lahing nooy. Naging mga alipin lamang ng mga Eteryan! Senasti! Gusto na! Malinaw na ito'y ginawa ninyo lamang para sa iyong pansarili lamang. At hindi para sa akin. Naniwala ako at nagtiwala ako sa iyo. Ako na sarili ninyong kadugo ay ginawa ninyo lamang kasangkapan upang matupad ang inyong balak! At bilang rama ng sapiro, ipinag-uutos kong ipakulong ang punong konseho. At hindi ka rin makaliligtas sa paglilitis sa karapat-dapat na kaparusahan! Bigos! Mga kawal, dalhin siya sa piitan. Yan pa po yung katahimikan na nararamdaman ko. Ngayon nayakap niyo po ulit ako. Nararamdaman ko, Lo, ang pagmamahal po ninyo sa akin. Nararamdaman ko po ang saya ng buhay ko. Nakasama ko lang kayo ni Nanay Mona. Nararamdaman ko po yung kontento lang po ako sa buhay natin. Yung pakiramdam na wala na po akong hahanapin pa. Ang sarap-sarap na yakap mo. Dito na lang po ako kasama kayo. Gusto ko po dito. Hindi na po ako babalik doon, Lo. Alam mo ba, dito, malaya na tayo sa mga nagpapabigat sa atin. Saka di ba, ang pisikal na buhay ay isa lamang paglalakbay. Patungo lang naman tayo sa isang pinupuntahan. Ang buhay na walang hanggan. At Tera, nandito ka na. Dito na lang po. Anak, makiusap. Marami ng bayo ko sa buhay ang nawala sa akin. Nawala na sa akin ang isa kong anak na si Gayana. At hindi ko nabatid kung kakayanin ko bang mabuhay. Kung pati ikaw ay mawala na sa akin. Batid kong naririnig mo kami, Tera. At may mga ipinangako ka pa sa amin. At ang sabi mo, ibabalik tayo sa iyong mundo at marami ka pang ituturo at marami pa tayong pupuntahan. Siyang tunay. Marami ka pang mga salitang ituturo sa akin, hindi ba? Nang mas maintindihan ko ang iyong sinasabi. I love you so much, Tera. Kahit sa iyong paningin ako ay isang ashtadi, ang totoo ay natutuwa ako kapag nagtatalo tayo. Sapagkat marami akong natututunan sa iyo, Tera. Kaya't bumalik ka na. Sapagkat hindi maaaring mabawasan ang mga sanggring paglalabasan ko ng init ng ulo. Mahabang panahon ko pinangarap na makilala at makasama kita, Tera. At hindi pa sapat ang sandaling nagkasama tayo. Marami kami naghihintay sa'yo, Tera, kaya gumising ka na. Hindi ko kaya mapawalay na naman sa'yo, aking mahal na Apwe. Hindi po ito totoo.
Hindi po ito ang buhay na walang hanggan. Tara, ano ba pinagsasabi mo? Di ba, nararamdaman mo naman sa puso mo na tunay ang lahat ng ito. No. Kayo po ang nagturo sa akin na palagi ko kong piliin ang tama at kung ano ang nararapat para po sa lahat. Hindi po para maging makasarili. Alam ko na hindi po kayo ang lolo. Hindi po ito langit. Hindi po ito Debas. Alam ko na nasa loob pa rin ako ng brilyanteng itim. Kailangan ko na makalabas dito. Tara! Kailangan ko na makalabas dito! Huwag mo akong iiwan. Ngayon lang tayo magsasama. Hindi mo na ako manloloko, Gargan. Hindi ikaw ang lolo ko! Hindi ikaw ang lolo ko. Hindi ikaw ang lolo ko. Ikaw si Gargan. Hindi ikaw ang lolo ko! Tapos na ang kasamaan mo! Hindi mo na ako maloloko, Gargan! Tera, aking Albi. Maligayang pagbabalik, Tera. Maraming salamat. Buhay na ako. Nandito na po ako ulit. Nandito na ako. Mga Ashley, Luloy mo, maraming salamat po sa inyo lahat. Nakita ko po lahat. Nakita ko po lahat ng nangyari na yun. Nakita ko kung paano ho kayo nakipaglaban para ho matulungan na mabuhay ako ulit. At habang nakikita ko po lahat ng yun, ipinagpapasalamat ko po dahil alam ko po na hindi po pala ako mag-isa. Meron po pala akong napakalaking pamilya at kayong lahat po yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Rama Sotarios. Hindi ako nagkamali sa masamang kutob ko sa'yo. Ang hindi ko lang inakala
ay kung gaano kasama ang balak mo laban sa akin. Ngunit, tulad ng winika ko, na makuhuli rin kita. At sa wakas, ay nahuli na nga. Sultarius! Iwas mo na ako! Kay muli na namang nagtangkang saktan ang aking wangis at ang aking buhay? Kung gano'n ay hindi na kailangan ng paglilitis. Sapagkat malinaw na sa lahat na nagtangka na naman ang puno ng konseho sa harang ng Sapiro! Batid nating lahat na ang lantarang pagtatangka sa buhay ng Hara ay may karampatang parusa. At yun ay kamatayan. Sultarius. Lolo Master, Avisala Esma. Ashti Perena, namiss kita. Nakita ko kung paano ka makipaglaban. Astig kang tita. Ashti, Tera. Ashti. Okay na yun, Ashti. Kesa naman Lola. Lira, nais mo na naman pagalitan ni Ada. Shut up. Labis ang aking kasiyahan na ikaw ay nagbalik, Tera. Pagpupugay sa pagkabuhay at muling pagbabalik ni Sangre Terra! Ivo Live Sangre Terra! Ivo Live! Sangre Terra! Ivo Live! Sangre Terra! Ivo Live! Ivo Live! Ivo Live! Ivo Live, aking anak. Anak! Bakit anak? Anong nararamdaman mo? Sumasakit po yung puso ko. Pahinga mo muna, anak. Humiga ka muna. Maaring dahil yan sa itim na brilyante. Maganda kayo! Brilyante ng lupa. Inuutusan kita. Natanggalin mo ang itim na brilyante sa katawan ng aking anak at muling ibalik sa kanya ang kanyang lakas. Tayo na. Anak. Ngayon nagbalik ka na, anak.
muli kong ibabalik sa'yo ang brilyante ng lupa. Avisala Eshma mahabaging bataluman at nagtagumpay sila. Ako'y labis ding natutuwa sa pagbabalik ni Terra. Livia Terra, sa Tiwanshan et Sharum Encantadia. Pasneya! Muling nabuhay ang tagapagligtas! Yumin nabuhay na naman si Terra? Panginoon, bakit hindi niyo na lang siya paslangin muli? Maganda kayo. Ito na ang tamang panahon upang magtungo tayo sa Encantadia. Ako'y nagagalak at nabigyan ka ulit ng pangalawang pagkakataon. Terra, sana'y mabiyayaan din ako ng ganyang pagkakataon upang kami ng anak ko'y magkaayos. Ang anak kong si Mitena. Kaya ako'y hindi titigil at ipagpapatuloy kong mag-aral nang makapag-ipon ng karunungan para malaman ko na ang sagot sa mga sarili kong katanungan. Nay, nagbalik na ang aking kaisa-isang kaibigan. Nyeha! Nyeha! Hindi maaaring mangyari ang aking nakita. Hindi maaaring mawasak ang buong Encantadia. Ano't ako'y iyo pang ipinatawag pagkatapos ng iyong pagtataksil sa Hara. Upang makiusap, Soldarius. Lubos na mapanganib ang iyong ginagawa, kaibigan. Paano kung mahuli ka ng Rama sa iyong ginagawa na pagpapadala ng bulaklak at sulat sa Hara? Nais mo bang ikay maparusahan din? Bakit mo pinapanigan ang Hara? Ni hindi mo naman siya iniibig. Batid mo, Mer. Kailangan na nating malaman kung paano natin tatalunin si Gargan. Kapagyarihan ng apoy, hangin, tubig at lupa, tulungan kaming wakasan ang kadiliman at kasamaan ng itim na brilyante. Esta secto. Encantadia.